Kay Trixie yan? Oo. Ayan oh, tignan mo. Nakita ko sa gamit mo, sa drawer mo. Love, baka may nag-set up niyan, ha? Yung fingerprint ko. Paano set up? Nakita ko nga sa drawer mo. Sabi ni Spencer, ikaw lang may access nun. Hindi ko alam kung paano napunta yun doon. Isa lang yung reason na naisip ko kung bakit nasa itong cellphone ni Trixie. Sandali lang, ha? Bago mo ako i-accuse ng kung ano-ano, lilinawin ko lang. Wala akong kinalaman sa pagkawala ni Trixie. Di ba sa'yo na mismo nang galing? Nakausap mo yung witness, di ba? Kailan ka huling bumisita dito? After natin magkabate, pagka-uwi ko sa bahay. By that time, nawawala na si Trixie. Posibleng nasa yun yung cellphone. Check na lang natin yung CCTV. Tignan natin yung mga tao pumapasok. Halika. Bakit offline? Bakit parang lahat ng files corrupted na bigla? Spencer, wala bang ibang pumapasok dito? Wala bang gumagalaw ng gamit ko? Wala naman, bro. Lahat ng customer natin nandun lang lagi. Binabantayan ko pa nga sila eh. May iba bang tao pumasok dito? Wala naman. Wala mga napansin. Tsaka gaya nga ng sabi ko, andito lang lagi yung customers. Lagi ko silang binabantayan. Pues may nakalusot. Di ko alam kung sino. Pero gusto kong i-set up. Gusto ko i-in love. Yan ka na naman, Marco eh. Magbibintang ka na naman ng walang ebidensya. Dati si Angel, usapan na natin to eh. Di ba sabi ko, huwag ka basta-basta magtuturo? Let the investigation take its course. Hindi ba mas madidiin si Marco kapag nalaman ng mga pulis na nasa kanya yung cellphone ni Trixie? Kapag pumunta yun sa presinto, di makakalabas yan. Love, kailangan natin to sabihin kay Dad. Mas alam niya ang gagawin.